Isang mapagpalang umaga muli mga kapatid, mga kaibigan, at narito muli tayo pang mag-usap tungkol po sa Biblia. Minabuti natin na gawin ang bagay na ito. Yan pa man ay magawa natin kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ng tao, na gawin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos na papanahon man o hindi, sapagkat alam na po natin ang panahon natin ngayon ay talagang pasama na ng pasama. Ikita natin ang tao ay abala sa lahat ng bagay. Nagpapahayag na ang tao ay walang takot sa Diyos. Kaya dito po ating samantalan nito habang maabot natin sa magitan ng internet, sa magitan ng social media, ay sinisikap natin na gawin ang kalooban ng Diyos, na kung maaari ay araw-araw natin gawin ito, sapagkat kung sinasabi natin sinusunod natin si Kristo, alam niyo po, makikita natin sa panahon ng Panginoon Kristo, araw-araw talaga siya, na ginagawa. Kaya ito po yung sinisikap natin na sana magawa natin araw-araw. Kaya talagang makikita natin na yung ginagawa ng Panginoon Kristo ay talagang wala siyang pinipiling araw . Wala, hindi yung Lunes, hindi Martes, hindi po Merkules, lalo hindi po Sabado. Kundi sabi roon, araw-araw siyang nangangaral, nagtuturo. Gaya po na sinasabi sa Lucas chapter 21, verse 37. Tingnan niyo po ang sabi rito. At araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. Araw-araw, tuturo saan? Sa templo. At lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olibo. Kita niyo na po yung ugali ng ating Panginoon Kristo. Sinasamantala niya habang siya'y nabubuhay. Kaya gusto niyang talagang magampanan yung inuutos ng Ama sa kanya. Kaya yung ginawa ng Panginoon na araw-araw, hindi natututo ang tao. Kaya nung natuto ang tao, alam na nila. Yan ginawa sa 38, at ang buong bayan ay maagang pumaparaon sa kanya sa templo. Maaga ang mga tao. Para ano po? Dahil ba namimigay si Jesus ng mga ayuda? O kaya bakit sila pumupunta roon? Dahil ba may lang makukuha, mahihita na material? Hindi po. Ganito po ang kasabi. Kaya sila naparoon maaga sa templo upang makinig sa kanya. So, ayan po. So, ayan, isang mapagpalang umaga sa lahat muli, sa ating mga kaibigan, mga kababayan, mga magulang ko, mga kapwa, kamanggagawa, mga ka-followers, ka-reels, yan, lahat na. Diba? Nawa sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng ating Panginoon Kristo, ay tayo ingatan ng Diyos, pagpalain lagi sa buhay natin araw-araw. Kaya tayo po ay laging paalala, ingat-ingat lang po tayo. At patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon para malayo tayo sa panahon ngayon na uuso yung ubo, sipon, diba? Sa akin para na akong aso na singot ng singhot. Hirap na po tayo, ako ng tayo. Diba? So ayan, binanggit lang na ang Panginoong Kristo ay araw-araw siyang gumagawa, Kaya nga sinisikap natin. Minsan ay naliliban tayo. Kaya hindi bale, basta at least, basta bang may panahon, magmangaral ng salita ng Diyos. Okay, so ayan po, napakaganda po yung
pag-usapan din natin po. Kahapon na pag-usapan natin yung sinasabing ano ba yung paksa natin kahapon? Patungkol sa once saved, always saved. Yun lang po ay isang pagpukaw lang po sa atin. Hindi po natin intensyon na sirain, ibig sabihin ay laitin o anumang. Wala po. Ang atin po ay sinasabi po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Ang sa gayon po ay huwag masayang yung ating ginagawa araw-araw. Pagsamba, yung paglilingkod. Alam natin ang ating katayuan. Tama ba ang ating ginagawa para sa Diyos? Nagpapaalala lang po tayo. Nasa atin lang po ang desisyon nun. Kung ayaw mong makinig, nasa atin po. May freedom po tayo. So, ayan po mga kapatid, no, dahil sa panahon natin ngayon, diba? Panahon na ng eleksyon na naman. May patayan dito, barangay lang yan, sa ibang lugar. Ang tindi, no? Ganun sila ka-dedicated, no? Mga tao, pwedeng pumatay, kahit napaka pang barangay lang naman yan, no? Kita natin sa balita. At nabalitaan din natin na walang katapusang digmaan doon sa Middle East, sa Israel, sa Europe, no? Sa Russia at Ukraine, nandyan pa rin. At ngayon sa Lebanon, diba? Ito yung mga terorista lang naman to. Mga Muslim na iba yung kanilang adhikain sa kanilang buhay. Gusto nila talaga pumatay, magasik ng lagim, manggulo, para ibig sabihin katatakutan sila ba? Yun lang po naman talagang layunin yan. Para pag natakot sa kanila, baw ang lahat ng tao at susunod sa kanilang relihiyon. Yan. Kasi sigaw sila ng kanilang tawag na yung Diyos nila. Pag nakapatay sila, tatawag sila sa Diyos na parang nagbubunyi. Sa atin, sa mga Kristiyano, hindi ganon. Kaya nga, makikita natin, sino ba talaga ang totoo? Yan. Dito napakasimple lang tignan, sa gawa na lang makikita. Sige po, babasa po tayo ng talata at dito natin kukunin yung ating paksa, mga kapatid. Dito tayo kukuha ng ating pag-aaralan sa Mateo. Ang talata po ay 13 ayan, hanggang 17 po. Ito po yung pag-usapan po natin, no? Sabi rito, Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea na ni Filipo, ay tinanong niya sa kanya kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanila sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ayan. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. At sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Palain po ang salita ng Diyos. Kaganda po, no? Yung tanong dito, tinanong ng Panginoong Kristo. Ito pong binasa natin ay nasusulat din po ito sa apat na aklat. Kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, at kay John. Kita mo yung kailang kasaysay na isinulat sa panahon ng ating Panginoon. Nagkakaisa, nagkakatugma yung kailang mga isinulat, mga kapatid.
So ayan, atin pong interesado rin po tayo na pag-aralan po natin yung pagkatao ni Christ ba. Yung una na-share naalala ko, na-share ko yung itinulad si Jesus sa lahat ng mga bagay. Sa angkop na pangangailangan ng tao, iniangkop si Kristo. Kaya ibig sabihin, wala ka nang hahanapin ka pa talaga. Yan. So ngayon, dito ating makikita na isang araw ay nagtanong ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad nung sila ipapasok na sa lugar ng Pilipo. Ang Pilipo pala ay sakop ng Cesarea. Anong kayang purpose? Bakit tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad? Sabi niya, at ba sabi ng mga tao kung sino ako? Dito po, mayroong mga palapalagay ang mga tao sa sagot nila kung sino si Jesus. Sabi nila, siya raw si Juan Bautista. Ang ilan naman, si Elias. At ang iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. So, yan po ang sagot. Diba? Ibig sabihin, hindi nila lubusang kilala. Ang pagkakilala ng iba naman ay si Jesus ay anak ng isang anluwagi. Anak ni Maria. Isang taong walang pinag-aralan. So, ang tindi talaga, no? Yun lang po ang pagkakilala, yung panlabas. Yung pagkatao lang ni Kristo na nakikita na physical. So, kaya ganun. Kahit naman sa panahon ngayon, ganun po ang palagay. No? Ganun ang kalang haka-haka nila. Ganun nila ina-underestimate si Jesus. So, ang sabi ni Jesus sa kanila, kanyang sinabi sa kanila, that of what? Ngayon, nung tinanong ni Jesus, sila naman yung mga alagad. Anong sabi niyo kung sino ako? Kaya nga, kung tayo ang tatanungin, sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Kaibigan, ngayong umaga, ito pong ating pag-aralan. Sino ako? Yan. Sino ako? So, napakaganda po yun, no? Na tanong ni Jesus, sino ako? Kayo mga kaibigan, mga kapatid, sa tagal na natin ng paglilingkod sa Diyos, kilala niyo po ba talaga si Jesus? Kilala niyo po ba mga kapatid? Kasi kung kilala natin si Jesus, ito po ay magre-reflect yan sa buhay ng tao. Kaya sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, kung kilala talaga natin siya, sinusunod natin siya. Kasi kilala mo nga siya, sinusunod mo siya. Mahirap po sumunod sa bagay na hindi mo kilala. Diba? Kaya sabi ni Pedro, ito, napapamapangahas talaga itong si Pedro, no? Kaya sumagot talaga siya ng bukal sa puso niya. Sa tagal ng panahon na kailang pagkasama na lubusan niyang nakikilala na ngayon kung sino yung kanyang sinasamahan, kung sino yung inaaniban niya. Ayan. Anong sagot ni Peter sa verse 16? Wala pong nagsagot na iba rito ng mga alagad, kundi sabi ito ni Simon Pedro, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Grabe, no? Yung pagkasabi ni Pedro rito, bukal sa puso niya ito eh. Hindi ito sa napakinggan lang kung kanino, kundi talagang nakita niya. Naranasan niya kung sino yung sinasamahan niya. Kung sino yung taong sinusundan nila. Kaya ito po ang sagot niya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kapag kilala pala ng tao si Kristo, ganyan po ang sagot. Pero kapag hindi kilala, kaya ganon, laitin, in-underestimate. Gaya ng ginagawa ng mga Pariseo,
na walang pinag-aralan nga, kaya ang ayaw nila kilalanin. Ngayon, dito po natin makikita ngayon sa paksa po natin kung interesado lang po tayo. No, sapagkat lagi ko napapakinggan, no, lalo na yung mga mapusok na nagsasabi na si Kristo ay huwad. Tama magsalita ng ganun. Huwad daw, fake daw yung si Jesus. Hindi daw totoo. No. Kaya hindi na po natin pwedeng sabihin na, hayaan mo sila. Kaya yung mga Christian na para bang wala nang pananaw sa buhay ito, hayaan mo sila. Ano bang gusto natin? Okay lang ba na sirain ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala? Sabi nga, sawatain, sansalain. Yan po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Maging si Jesus, sinasawata niya ang mga Pariseo, ang mga eskriba. Kaya dito, ating sansalain yung kailang mga sinasabi. Diba? Na masakit pakinggan na ang ating Panginoon Kristo ay lait-laitin. Isang huwad, di raw totoo. Diba? Marami nang naglalabasan, magulo na nga mundo. Pati sa spiritual, yung pang-relihiyon, bumabanat na rin si Satanas. Diba? Alam mo kasi ni Satanas na maiksi na lang yung panahon niya. So, yan po, no? Sino ako? Yan. Sa inyo, mga palagay, mga kapatid, sino ba talaga si Kristo? Kaya, yan paksa natin, ating kilalanin ang ating Panginoon sa Kristo. No? Kasi ang kilalanin si Jesus Christ, ito po isang makatwiran at tama lamang, mga kapatid. Tandaan po natin. Kaya, nawa, samahan tayo ng Diyos sa mga panandaliang ito na maano natin, ma-share natin ang maayos, no? Sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo naman ay umaasa lamang sa gabay. Kaya nga sabi nga ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Kaya ginagawa natin ito, mga kapatid. Dahil ito kasi ang sabi niya. Diba? Sa Mateo 11. Okay, babasahin po natin. Mateo 11, versikulo 29. Tingnan niyo po ang sabi. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sino raw pag-aaralan? Siya. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi ang Book of Mormons, hindi ang sinuman ang mga reliyon, kundi ang sabi niya, take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Diba? Napakaliwanag po, mga kapatid. Hindi na mag-aral kayo, pag-aralan nyo yung siyensya, yung mga atyesta, pag-aralan nyo yung turo ni Charles Darwin, pag-aralan nyo yung relihiyon, yung katekism nila. Sabi niya, napakaliwanag, mag-aral kayo sa akin. Ayan. Tingnan na po na, makatwiran lang po na ating po pag-uusapan. At makakatulong ito at lalong titiba yung ating pananalig, pananampalataya kay Kristo. Kaya maraming mga ngaral yun na tinuturo ang bagay ito sama-sama para tayo tumibay, umunlad hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Wala namang babalik na iba di ba? Si Jesus lang. Kaya, yun, magkakaroon naman tayo ng interest sa ganito. Sabi rito, sa ating paksa, sino ako? Kaya nga, nung una, panahon pa noon ay hindi talaga nila kinikilala si Jesus. Kasi ang tingin nila, ang Kristo raw ay nanggagaling sa isang marangyang buhay, sa isang tao na kilala. No? Gaya po nang sinasabi sa John chapter 7, mababasa natin, mga kapatid. Tignan niyo yung kanilang pagkakilala. Hindi nila matanggap na
sino nga itong si Jesus? Sa Juan 7, ang talata po ay 40 hanggang 44. Basahin po natin. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Ayan, ang tingin nila kay Jesus noon, prophet. Alam niyo si Jesus, hindi po nagsabi siya, ako'y propeta. Ang sinasabi lang, ako'y anak ng Diyos. Ang anak ng tao. Pero yung magsabi siyang siya'y propeta, mismo mga kapatid, hindi po nanggaling sa kanya yan. Sa mga tao lang yan. Nakalampalagay na iba itong taong ito. No? Alam niya yung darating. Alam niya yung hindi pa nangyayari na bagay. Kaya ang tingin nila, propeta lamang. Kaya hanggang ngayon, di ba, may mga reliyon ngayon. No? Ang palagay nila kay Jesus ay prophet. Ikinukumpara sa kailang propetang piki. Sabi ng isang napakinggan ko, fake. Hindi naman propeta yung kailang pinagisnan. No, di ba? Itong si Jesus, iba, ikinukumpilit, ikumpara. Oh, wala kayong mababasa sa Biblia na nag-claim si Jesus a prophet. Tandaan niyo po mga kapatid. Yun lang po ang palagay ng tao. Kaya ito, nasalin-salin ba? Hanggang ngayon, ang isip nila, propeta. Sabi nga, tunay na ito ang propeta. Sa 41, sila sabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Sa panahon ngayon, nagkaroon na ng pagkakaiba ng pagkakaunawa kay Christ. Nung mapakinggan nila si Jesus nung nangangaral, nagkagulo na sila. Hindi na nagkakaisa ng kanilang paniniwala. Sabi rito, datapwat sinasabi ng ilan, sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi lang matanggap, no? Na itong si Kristo ay isang simpleng tao noon. Isang tao na mahirap lang naman ang buhay. Hindi naman siya ipinanganak sa isang mayaman, sa marangyang lugar. Kundi pinanganak lamang siya sa isang lugar na, isang bahay na maliit na isang pasabsaban ng hayop. Pasabsaban po yung kainan. Kasi pag malamig, nag-i-stock po sila ng pagkain doon. Kaya doon nila nilalagay yung hayop, napakain. Kaya nga pasabsaban. Hindi po yung sinasabing kulungan. Hindi masalabing kulungot, pasabsaban, di ba? Mali po yung nakikita natin, turo sa lumang reliyon na nung ipinanganak si Jesus kasama yung hayop sa likod, nakakulong. Alam niyo po ba, pag gano'n mabaho po yan, unfair naman. Sa pasabsaban na nga, mabaho pa, hindi po maganda sa bata. Susumpukit yan sa amoy. Pati na si Maria, si Jose, di ba? Marumi po kung gano'n. Natambak pa yung mga abuno. Hindi maganda. Yun, pasabsaban lang yan, nakalagay doon yung mga damo. Yan, kaya doon pwedeng magpahinga rin. Kasi damo lang, higaan. Kasi mga lang yan, mga damo lang naman nakalagay doon, yung mga talahib para pagkain ng hayop. So doon po nilagay. No, doon pinanganak si Jesus. Kaya hindi lang matanggap na sa Galilee lang ba? Sa Galilea ang gagaling. Ang Galilee po ay isang po yung lugar na malapit sa dagat. Sa dagat yung Galilee. Kikita natin. Kaya isip nila ang Kristo ay panganak sa mga Forbes Park. Sa isang mga sa hospital na exclusive talaga, no? Yung mga executive na mga hospital, diba? Yun po ang iniisip nila. Kung meron man gano'n talaga doon, sa palasyo nang gagaling ang Kristo. Tapos, nagbigay pa sila ng isang, nagbanggit pa ng kasulatan. Diba? Ganun po sa tao ngayon eh. Sa kanyang palagay, kukuha siya ng isang talata para sabihin, patunayan yung kanyang kamangmangan. Sabi nga rito, sa 42, no? Hindi baga sinabi ng kasulatan? Yan, di ba sinabi ng kasulatan?
Kaya sa kanyang palagay, kasi yun ang sa nabasa niya, na yun ang pagkakaintindi niya, kaya sinabi niya ito, kaya ang Kristo raw ay manggagaling sa lahi ni David. Yung word na yon, pagkakaintindi niya, yung ginawa niyang literal. Di ba alam natin si David ay isang hari. So, kung ang Kristo ay ipapanganak, siyempre, kung siya nga'y lahi ni David, manggagaling, marangya. Maganda. Hindi iba nila naintindihan yung sinasabing bakit nanggagaling sa lahi ni David. Sabi ron, at mula sa Bethlehem, ang nayong kinaroroonan ni David. Naroon na yung word na Bethlehem, yung lugar. Tama naman pinanganak si Jesus sa lugar ng Bethlehem. Ang hindi lang matanggap, itong si Jesus ipinanganak sa isang pasabsaban sa lugar ng Bethlehem. Akala nila sa lugar ng Bethlehem na ito'y bayan ni David, sa isang palasyo. Yun pagkakaintindi, kaya nagkahati-hati, no? Sa 43, tingnan mo. Kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil lang sa kanya. So, hindi magkakasundo, no? Hindi magkakaintindihan. Kaya hanggang ngayon, ganun dala-dala pa rin yung espiritong ito. Kabagi-bagi, no? Hindi makilala kung sino si Jesus Christ. Kaya at yung iba sa 44 naman, iba naman yung kailang plano. At ibig ng ilan sa kailan na siya'y hulihin. Datapwat walang taong sumunggab sa kanya. Hindi pa naman time kasi. Pero yung kanilang planong masama, gustong hulihin. Anong kaso? Di ba? Huhulihin siya. Anong kaso? Para ano? Dahil lang sa hindi sila nagkakaintindihan sa kanilang paniniwala. Dahil nasa sawata yung kalang pride, nasa sawata yung kalang maling turo. Kaya ganun ang intensyon nila, hulihin, dakpin, ipakulong. Anong kasalanan? Di ba? Ito po ngayon ang pinaplano nilang masama kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, ganun din po. Yung espiritu itong dumadaloy, patuloy na dumadaloy. Kaya nga sinasabi, ito yung mga kalaban ng cross ni Kristo. Kaya dito po, no, kilalanin natin, kaya nga sabi ni Jesus, sino ako? Diba, may kanta na yan, sa awit na yan, sino ako? Sarap pakinggan yung awit na yan eh. Kaya, ang kilalanin natin siya, sabi ko nga, ito'y makatwiran at tama lamang, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng ating Diyos Ama na ating pong suriin at alamin ang katotohanan, lalong-lalo na ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya sinasabi natin, wala naman tayo bang pinag-aaralan, wala tayo bang tinataas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat yun po ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Hindi po pag-aralan nyo ang buhay ni Muhammad, ang buhay ng reliyon na yan. Hindi po ganun eh. Kundi mag-aral kayo sa akin. Tingnan niyo po ang sabi pa ni Jesus sa Mateo. Sa John. Di Mateo, sa John. Kapitulo 5. Ang talata po ay chapter 5. Ang talata po ay 39. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ano ba yung mga? Sabi natin yung Torah. Kasi wala pa namang New Testament no, hindi pa nabuo, di ba? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Marahil, from Genesis to Malakias. Sabi niya, saliksikin ninyo. Sapagkat iniisip ninyo. Ayan. Iniisip ninyo, sabi niya, may kausap siya rito. Nasa mga yaon ay maroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Take note mga kapatid Sinabi niya, pag-aralan niyo yung kasulatan, yung Torah, marahil, ang binanggit niya kasi nga, wala pa namang New Testament. Pero ang nakapagtataka, no, pinapasaliksik niya ang mga kasulatan
Sapat, alam nila, na iniisip nila na kapag sinuri nila, doon ay mayroon mapupulutan sila, malaman nila na mayroon palang buhay na walang hanggan. Ngayon ito po yung nakakapagtaka. Ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Ilang taon na ba si Jesus Christ sa panahon noon? Bakit sinabi, kilala ba ni Moises talaga si Jesus? Ng mga apostol, ng mga propeta. Bakit sinabi niyang nagpatutuo tungkol sa kanya? Ibig sabihin, totoo, yung lahat ng mga binabanggit ng mga propeta tumutukoy lagi sa kanya. Ito ang hindi nila maintindihan eh. Sa lumang tipan pa lang, mayroon lang mga patutuo roon na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Yan po mga kapatid na ating titignan. At dito rin sa 46 na ating tignan, sa 46. Tignan niyo po sinabi sa 46 doon pa rin sa John chapter 5. Sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, kaya nga sinasabi ko, yung kasulatan na binanggit ni Jesus ay yung Torah. Book of Torah na ngayon ay hinati sa 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yang sabi niya, kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, kung kayo talagang lubos na naniniwala sa mga kasulatan na isinulat ni Moises, yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Pinanindigan ninyo, pinaniwalaan ninyo, at ito'y sinusunod ninyo, yung mga sinasabi roon, sabi niya, ay magsisampalataya kayo sa akin. So dito, medyo parang lumabo ata. Yung sulat ni Moises, tapos sasabihin magsimpalataya sa kanya. Kung kami ay magsisampalataya kay Moises, sasampalataya kami sa iyo. Bakit? Sino ka ba? Ganun po ang dapat ang ano noon ang dating noon di ba? Kasi hindi nila matanggap. Sino ka ba? Ayan. Ang layo naman ni Moises sa iyo, di ba? Tagalan ni Moises, wala na. Ilang years na. No? Tapos sabihin, mananiwala kami sa iyo. Bakit? Sapagkat ito ang sagot. Sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Kita nyo na po mga kapatid. Tungkol pala kay Jesus, kaya sumulat si Moises. Ang tanong, ang haba ng panahon, di ba? Di matanggap ito, hindi nila maintindihan yung mga ipinahiwatig ni Jesus. Sumulat si Moises, no? Patungkol kay Jesus. Di ba hiwaga talaga lang pagtataka. Kaya hindi nila matanggap. Bakit sasabihin na maniwala kayo sa akin, magsampalataya kayo sa akin? No, kung paano kayo nagsampalataya kay Moises, ganun sa akin. Bakit? Dahil si Moises ay sumulat patungkol kay Jesus sa akin. Di ba? So, ayan po ang ating titignan mga kapatid, no? Makikita natin kung sino ako. Ayan. Sabi sa Lucas po tayo. Sa Lucas chapter 24. Ayan. Sa inyong Biblia mga kapatid, ating mababasa rito, ang talata po ay 44. Sabi rito sa verse 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Tingnan niyo po, kinumpleto na. Lahat pala ng nakasulat sa Old Testament, walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Kristo. Diba? Hindi naman matanggap yan. Kaya yung sinasabi ng iba na hindi nila maintindihan, no, na
si Jesus ay tao lamang, isang ordinaryo lamang, hindi lang naintindihan na yung mga bagay na isinusulat sa Old Testament tumutukoy lagi kay Jesus. No? Nangasulat, sabi nito, kailangan daw matupad ang mga propesya na sinasabi sa lumang tipan mula sa sulat ni Moises, sa mga propeta, o kumpleto po. Sino po ba yung mga propeta? At sa aklat po ng Salmo sa mga awit. Nakita nyo po ang isang bagay na kamangha-mangha. Diba? Isang bagay na kung ating makikita noon ay hiwaga. Na ang lahat pala na ito ng mga propesya, ang pinakasentro ng kailangang pinag-uusapan dito ay nakatuon lagi kay Jesus. Ati pong malaman po ngayong umaga, mga kapatid. Kaya sa panahon ni Jesus, nagbanggit siya ng salitang katotohanan. Hindi po ba? Para ano po ba ang katotohanan? Pag nalaman ng tao ang katotohanan, okay, si Jesus ang may sabi. Kaya ang alamin natin ang katotohanan para pag malaman natin, ito po ang mangyayari. Sa 1:8, ang talata po ay 31 hanggang 32. Yan, verse 31 to 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Sa 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. O, sinabi rito, ang kausap niya yung mga Hudyo. Ang sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Anino raw magsisipanatili? Kay Jesus. Saan? Sa kanyang salita. Kung gayon, makikilala ninyo, kayo'y aking mga alagad. At inyong makikilala ang katotohanan. Ayun. Magandang umaga. Bayong buntag, Sister Dayan. Mamahaw ta. Ay, hallelujah. Pag sinabi mong mamahaw, talagang sarap mamahaw dyan, no? Presko lahat. Okay. Napakasarap. Buti dyan, mainit dito, umulan. No? Tapos katatapos lang ng ulan. Okay. So, enjoy lang po. Thank you for watching, Sister. Ikaw naman talaga ang laging first. Hallelujah. Habang kumakain, di ba? Maminaw ta. No? Makikinig tayo ng salita. Kaya nga ating paksa po ngayon, mga kapatid. Sino ako? Sabi ni Jesus. Yan. Ating nabasa po kanina yan. Ulitin ko sa Mateo 16, no? 13 hanggang 17. Ang tagpo na yon, no? Sino ba ako? Kaya nga ang tanong sa atin, kilala nyo ba si Jesus? Sino ba siya? Kasi kung kilala talaga ng tao si Jesus, may mangyayari sa buhay niya. Yan. Umulan kanina, Pastor. Hallelujah. Ibig sabihin, dininig yung prayer mo na umulan. Pinalamig lang. Yan. Pero yung ulan kasi yan, hindi yan parang normal, no? Kundi biglaan yan, may dalang ingat-ingat tayo, sipon. Ako nga eh. Pero okay naman, pakiramdam ko na. Hindi naman ang maraming tubig, kaya pahinga. So, ayan. Gagawin ko pa hamagat kaya. Hindi naman masakit ang ulo ko. Medyo kunti. Hindi naman gano. Kaya pa naman magsalita, mag-share. Okay. Diba? Kaya nga bang may lakas pa, paggamit natin sa Panginoon. Kaya ito po, sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Si Jesus ang may sabi. Ang tanong, nagbanggit si Jesus ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Diba? Ganun dapat, diba? Kasi mapapalaya raw tayo kapag alam natin yung
katotohanan, kamatuuran, o truth. Yung iba, kilala lang sa pangalang Jesus, pero hindi alam ang anong sa likod ng buhay ni Jesus, hindi pa kilala masyado. Sa atin, ipinapaunawa sa atin, no, sa mga totoong Kristiyano, na lubos nating kilalanin si Jesus. Kasi hindi pa natin lubos eh. Kasi kung lubos na, hindi na tayo magbabasa. Lubos mo nang kilala, hindi pa. Mayroon pang malalim na bagay na dapat ating maintindihan at pinapalakas tayo sa ating pananampalataya. Kaya ito po ang sabi, ano ba ang kamatuoran o ang katotohanan? Si Jesus mismo ang nagsagot na rin ito eh. No, yung tanong na sinasabi niya, kung iyong sisikaping pag-aralan, masusumpungan din ayon din sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang tanong ng tao, kung susuriin pag-aaralan, ang kasagutan andyan pa rin. Hindi po mag-iimbento ang tao na magsasabi ng kanyang sariling interpretasyon. Bakit? Na-interpret na po ang Biblia. Sisikapin mo na lang ang nasuriin pag-aralan. Kaya ang sabi, kaya ang tanong, ano ba ang katotohanan? Nagbanggit si Jesus dito sa Juan ulit tayo. Sa John chapter 17, ang talata po ay 17 rin, 17. Tingnan niyo po, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Sabi ni Jesus, nung mag-pray siya, ang salita mo'y katotohanan. So, ang liwanag, yung sinabi niya kanina, ang katotohanan magpapalaya. Ay, ano ba yung katotohanan? Yung salita niya, yung Biblia. Diba, na hinahamak, sinisikap, wasakin ni Satanas ng mga rin na grupo ngayon. Pinapabulaan nila, mali raw ang Biblia. At sila ang tama. Diba, ganun si Satanas eh. Brainwash yung tao, na pilit sirain, marami nagpipilit na sunugin, wasakin, i-destroy talaga. Pero nanatili pa rin ang salita ng Diyos. Ganun ka, powerful. Kahit na ilang Satanas yan, hindi makapapanaig sa salita ng Diyos. Tandaan po natin. Ngayon, sinasabing anong katotohanan yung kanyang salita. Tatanong, sino ba ang katotohanan? Diba? Sino? Ang Biblia pa rin ang sasagot. Diba mga kapatid? Dito tayo sa Juan 14. Walang ibang taong nagsasabi, nagkiklaim kung sino ang katotohanan. Kaya nga ang topic natin, sino ako? Ang sabi niya, tingnan niyo po kasi ang tao noon kapag nagsabi na siya, na parang kinukumpara niya ang sarili niya sa Diyos, blasphemy po yan. Matindi po ang batas noon. Kaya hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos sa salitang walang kabulan. Huwag magkiklaim ang tao na siya ay kapantay ng Diyos, katulad ng Diyos, mali. Si Jesus, makikita po natin, tama ang kanyang sinasabi dahil siya nga. Yan. Sabi sa John 14:6, tignan niyo po kung blasphemy ba itong sinasabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Nilagyan ko na po ako ang katotohanan. Dahil yun naman po talagang itinutukoy roon eh. Ako ang daan at ang katotohanan. Ano ba yung at ang? Siya rin yung ako ang katotohanan. So yun po nagpapakita kung ano ba yung katotohanan, yung salita, at sino ba yung katotohanan, si Jesus. Kaya pag nalaman mo kung sino si Jesus, mapapalaya tayo. Kaya marami ngayong bulag, hindi nakikilala si Kristo. Mababaw ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Kung ganun na lalait-laitin. Hindi nila matanggap sa panahon nga sa John chapter 7, 40 hanggang 44. Ano? Sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Noon pa lang may pagtatalo na eh. Lalo na sa panahon ngayon. May diskusyon na. Ayaw talagang kilala niya, ayaw tanggapin. Ano? Sa Galilea ba? Di ba ang Kristo magagaling sa lahi ni David?
Hindi nila naintindihan yung sinabing lahi ni David. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you po, Sister Leah. So, dito po natin titignan, mga kapatid. Kilalanin natin, sino ako? Sabi ni Jesus kay Peter. Sino ako para sa mga tao? Eh, diba? Ang dami lang palapalagay. Si raw si Elias, si Juan Bautista, si Jeremias, o iba pang mga propeta. Tapos sabi naman niya kay Peter sa kanyang mga alagad din, sino ako? Sumagot si Peter, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Tama! Kaya ang sagot ni Jesus, kaya nasabi mo yan, Pedro, hindi dahil sa may nagsabi sa iyo, kundi yan ay inudyukan ka ang aking ama. Diba? Ang ganda ng pagkasabi roon. Ulitin nga natin. Magkamali tayo ng basa. Mateo chapter 16, ang talata po ay nagsimula po yon sa 13 hanggang 17. No? Kaya ang sagot niya, no, sa 17. At sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, mapalad ka. Napakapalad ni ni Peter. Dahil nagsabi siya nang hindi narinig niya sa iba, kundi sabi, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Sige, walang nagsabi sa kanya na sino mang tao, kundi ng aking ama na sa langit. Kaya ayong sagot ni Peter, ito po yung kapahayagan ng ama sa langit. Yung kanyang nasa puso niya nang gagaling yung sagot niya. At nakikilala niya kung sino yung kanyang sinasamahan. Diba? Ang hirap po sasama ka sa isang reliyon, di mo alam. Nadadalhin ka na pala sa impyerno. Tapos ang itinataas ay hindi si Kristo. Delikado po yan. Diba? Nakakala natin ito ay magdadala sa atin ng tunay na kaligtasan. Yung pala, ibubulid ka lang sa impyerno. So, ayan po, no? Naway tulungan tayo ng Diyos na makikilala natin si Jesus Christ sa ating panahon. Kaya doon, sabi nga, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kaya ang pagiging tao ng ating Panginoong Kristo ay hindi dapat pagtatatalunan. Na katulad ngayon, walang katapusang diskusyonan, walang katapusang debate kung sino si Jesus, no? Hindi matanggap ang katauhan ni Jesus Christ, no? Hanggang ngayon. Kaya naman nagtayo ng mga reliyon at makita mo ang dami pa rin nila, ang daming na-brainwash. Hindi po ako nagtataka bakit ganon. Yan mga kapatid. Kung hindi kami sa Diyos, ang dami-dami namin eh. Di ba? Ibig ba sabihin pag marami sa Diyos? Ayan. Noon pa man marami na eh. No? Yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, di ba? Yung lumang reliyon, dami naman yan. Di ba? Sabi nga, sila raw yung universal kasi kalat daw sila. Di ba? Kaya nga, ikinukumpara nila na sa Biblia na universal church, sila raw yun. Hindi nila alam, wala namang kinalaman yan. Kung sila kung dito sa iglesia na binanggit sa Biblia, kiniklim lang nila. Diba? Sa lumang reliyon. Hindi po sila yan. Oo. Kaya nung panahon Book of Acts, kaya doon nagsimula, sumibol ang mga Kristyanismo noon. Yung tunay na Kristiyano. Kaya nagkalat. No? Kaya nga si Paul, nangaral, nag-mission sa iba't ibang lugar sa Asia. Doon po nagsimula. Kaya nagkaroon ng pagkakilala nila kung sino si Kristo. Hindi po yung reliyon na kinagisnan. Na ang lakas magkiklaim. Sila raw yun, universal. Ayan. Sa bagay, palagay lang naman nila yan. Wala namang katuturan. No? Madali naman mag-claim-claim eh. Pero hindi po yan sila tinutukoy. So, ayan po, dito natin makikita, pinagtatalunan. Alam mo, yung sinasabing pinagtatalunan kung sino si Kristo, dahil hindi lang matanggap kung sino si Jesus. Noon pa yan sa panahon ni Jesus. Hinahamak, dilait-lait, dahil simpleng tao lang naman kung yung makikita si Jesus. Pero bakit ganun ang galit nila? Dahil iba yung teaching ni Jesus sa turo kasi nila. No? Para bang nasagasaan yung kanilang maling paniniwala.
Kaya gano'n na lang po ang kanilang intensyon na gusto nilang patayin si Jesus. Yan ang gawain ng demonyo. Pilit wasakin, sirain ang ating Panginoon Kristo. Tingnan niyo po sa John. No? Kaya noon pa man, kaya ngayon, hindi naman niya nakapagtataka, no, na hindi talaga kilalanin si Jesus. Noon pa kasi yan eh. Espiritu ito na sumasalin-salin. Yan yung udyok ni Satanas ba? Sa John chapter 10, basa po tayo mga kapatid. Ang talata po ay 30. Tignan niyo po ang kwento rito hanggang 33. Nung sabihin ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ano sabi ni Jesus? I and my Father are one. Dito lalong sa isip nila, lalong nagbigay ng galit sa kanila. Yung sinabi ni Jesus. Kasi blasphemy po kasi yan, na magsasabi ang isang tao, ako at ang Diyos ay isa. Blasphemy po yan. Pero makatwiran lang po ang sinasabi ni Jesus dahil siya naman talaga. Yan. Hindi po siya nagkamali. Pinapatunayan lang po kung sino talaga siya at sino yung Ama. Ngayon, tanong natin. Anong nangyari nung mapakinggan nila? Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Tignan mo yung kababayan pa, mga Hudyo. Kaya nga ang mga Hudyo, titigas talaga ng ulo yan. Hindi talaga hanggang ngayon, hindi kinikilala si Christ. Noon pa yan eh. Kaya gusto lang batuhin, gusto lang patayin. Diba? Kaya nga sabi nga ni Pablo ng mga apostol, no? Isang bayang matigas ang ulo. Diba? Mga reklamador na at bayang may matigas ang ulo. Kaya yan po ang ating makikita mga kapatid. No? Noon pa yan, kaya itong mga Hudyo na ito ay bayang may matigas ang ulo. Diba? Atin na pong nabasa yan. Dito po sa aklat po ng mga gawa. Tingnan po. 7. Sa aklat ng mga gawa, kapitulo 7, ang talata po ay 51. Babasa lang po tayo, no? Sabi rito, kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Tuli nga sila physical, pero yung puso nila at yung tenga ay hindi mga tuli. Kayo laging nagsisangsang sa Espiritu Santo, nagsisalangsang sa Espiritu Santo. At kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Yan. Hanggang ngayon, matitigas naman mga ulo ng mga Hudyo na yan. Yung mga Israelitan yan. Dahil hindi nakikilala si Kristo. Pero dahil sa pinoprotektahan sila, dahil kila Abraham, yung mga magulang noon na matatapat, sumusunod sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanila. Kaya hindi lubusang winasak ang Israel. Nandun pa rin yung proteksyon. Dahil sa mga propeta noon. Dahil kila Moises, kila Noah, sabihin natin kila David, kila Josue. Yun yung mga tao na hanggang sa kamatayan, ibinuwis ang kailang buhay. Kaya hindi binabaliwala ng Diyos na sirain itong mga Hudyong ito, itong mga Israelitang tumatitigas ang ulo na hindi talaga kinikilala si Christ. Kaya hindi naman nakapagtataka. Kaya nga may akusasyon nga yung mga Muslim. Talagang tignan mo, sino bang pumatay sa mga kay Kristo ninyo? Tignan mo yung mga magsasalita na yung mga Muslim na yan. Mga panatiko ba? Kahit mabaligtarin, mali pa rin naman talaga yan. Yung mga lahi ni Ismael. Wala naman totoo tama sa inyo eh. Kaya nga salamat sa Diyos, no? Mayroong mga Muslim, mga talagang mga imam pa yung nakakilala kay Kristo. Himala po yan. Nagbigay ng isang kanyang powerful testimony. Mga kapatid. Nabuksan na. Kaya dito natin makikita mga kapatid. Sabi niya rito,
matitigas ang ulo. Babalik tayo sa sa John. No, sa John chapter 10. Ayan, babalikan natin 'yon, verse 30. Ayan. Diba, sabi niya doon, nagsidampot uli ng mga bato upang siya ay batuhin. Sino yung babato? Yung mga Hudyo. Hindi naman kasali ang hintil rito eh. Ano ba yung mga Muslim? Hintil naman yan eh. Itsapuera pa tayo dyan, mga hintil. Sila pa yan kasi nandun si Jesus sa lugar na yon. Kaya sinasabi nga, wala namang mga ano dyan, mga tulad nilang lahi. Wala talaga dahil pa tayo kasama dyan. Mga Hudyo lang talagang bansang pinili ng Diyos. Hindi matanggap nito. Kaya sabi sa 32, tingnan mo yung ugali ng mga Hudyo nito. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Tinatanong ngayon sila. O sige, ano ba ang ibinabato niyo sa akin? Marami akong ginagawang mabuti na ito ay buhat sa Ama. Ang pinakita ko sa inyo, sabi niya. Alin sa mga gawang yaon ang hindi nyo matanggap, kaya nyo ako babatuhin? Tingnan mo yung mga sagot nitong mga Hudyong ito. No? Mga panatikong Hudyo. Kasi yung mga Pariseo, Hudyo po yan, grupo po yan ng mga Hudyo. Na ang hawak nila ay yung kautusan ni Moises talaga. No? Kaya sabi rito, sinagot siya ng mga Hudyo. Ito po yung sagot nila. Hindi dahil sa mabuting gawa. Ayun, kita niyo yung mga once save, always save. No? Binanggit dito yung mabuting gawa. Hindi sa mabuting gawa ay binabato ka namin. Ano? Bakit niyo ko babatuin kung hindi pala sa mabuting gawa? Hindi naman ako gumawa ng masama. Hindi naman ako lumabag sa batas na sinasabi ni Moises. Bakit niyo ko babatuhin? Bakit niyo death penalty agad ang hahatol niyo sa akin? Yan po ibig sabihin doon. Kaya ang sabi nila, hindi sa ganon, kundi sa pamumusong. Pag sinabing pamumusong, blasphemy. Kaya nga sinasabi ko, maigpit po. Blasphemy po ang tawag doon. Ang karapat, dapat talaga ganon ay patayin. Yung nakiklaim. Kaya nga, maswerte itong si Kibuloy. Kung na-time lang yung panahon noon, patay na yan, nabato na. Blasphemy po yan, yung pinagsasabi niya siya ang Kristo, no? Siya na yung kahalili ni Christ at ganun pa kung ibig niyong maligtas, ako ang huling pipirma ng kaligtasan dahil kung wala siyang pirma, hindi kayo maliligtas. Tignan mo yung blasphemy yan. Masalamat nga siya, hindi pa siya pinatay Binigyan pa siya ng panahon na magsisi. No? Parang hindi ko mailang kung mayroong mga sa isip na ngayon, no? Si Kibuloy. Kiniklim niya na siya raw nga nagmamayari ng sanlibutan. Sige nga, punta ka nga sa China, sabi mo, iyo yung lupa ron, at kung hindi ka pugutan ng ulo ron, siya raw mayari. Niliteral niya siya raw mayari. Hindi ka nga makapunta-punta na ng Amerika. Dahil may warrant ka diba? Ito yung taong ito, no, kung panahon. At marami pa, no? Meron pa nagsasabi siya, yung anghel. Kaya ito mga nakiklaim-claim ngayon. Kung nasa panahon pa lang ni Moses, patay na yan Kasi batas yan ng Diyos. Blasphemy po yan ang tawag doon. Kaya ang sabi nila, hindi sa mabuting gawa, Jesus, kaya ka namin binabato, ibig ka namin patayin. Dahil sa pamumusong. Bakit? Anong ebidensya na namumusong si Jesus Christ? Tingnan niyo po ang sagot nila. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao. Buti nga, hindi pa nilagyan ng lamang Bagaman ikaw ay tao, totoo talaga nakita nila ang katauhan ni Jesus sa katauhang tao. Hindi po sa katauhang Diyos. Bakit? Nakikita ba ang Diyos pag nagkatawang Diyos siya? Hindi po makikita, mamamatay lahat ng tao dahil sa kabanalan ng Diyos. Kaya ang sabi roon, tao. Yun ang pinanghawakan ng grupo, di ba? Ng reliyon. Tao lamang, dinagdagan ng lamang. Pag sinabing lamang only, period ka. Gandoon ka lang.
Ito hindi tao talaga kasi nagkatawang tao nga si Christ o si Jesus. Mahirap ba intindihin pag sinabing nagkatawan? Hindi nila matanggap yan eh. Anong paraan ni Jesus na siya magkatawang tao, gumamit siya rin ng tao? Sino? Si Maria. Tao ba si Maria? Tao. Kaya nga nagkatawang sa mamagitan ni Maria, anong ginawa ng pagkakatawang tao niya? Nililiman ang tiyan ni Maria ng banal na espiritu para dito manggagaling ang Misaya. Na ilabas siya tulad sa tao. Simple lang naman yun eh. Kaya di ba isang napaka-kamangha-mangha, isang napakahiwaga. Yung kapanganakan pa lang ni Jesus, isang kamangha-mangha na po yun. Na walang taong gumalaw kay Maria, kundi nabuntis siya dahil sa kalooban ng Diyos Ama. Sa panahon ngayon, sige nga, sino ba kayang tao ngayon na nabuntis na hindi ginalaw ng tao rin? Oh, di ba? Kaya sa nabubuntis dahil ginalaw ng tao. Nagsiping sila. Yun po ang ibig sabihin doon. Kakaiba. Di ba? Ihuwaga na. Hindi matanggap. Hindi siya ordinaryong tao. Diba? Wala namang taong ganun eh. Mayroong bang babae nagdadalang tao kahit saan kahit nga babakla, hindi naman mabubuntis yan eh. Pipilitin lang sarili nila na sila ay babae. Pipilit lang. Pero hindi naman totoo. Lalaki talaga yan. Guni-guni na lang nila yon. Pipilitin yung sarili nila na gawing babae. Ilalaki naman sila. Puso ko'y babae. Bakit magkamali ba ang Diyos? So mali. Ang babae lang ang nagdadalang tao, ang babae lang nagbubuntis. Yan ang tama. For correction po. Kahit anong pilit mong pagpapalit-palit ng sinasabing sixth change, no? Hindi pa rin magiging normal ang buhay mo. Tandaan. Yung babae na gusto maging lalaki, magpalagay ka na nga, hindi ka pa rin makakabuntis. Tandaan, no? Dahil hindi ka normal. Ang normal kang tao, normal kang lalaki, normal kang babae. Kahit yung babae, no? Yung lalaki gusto maging babae, kahit ipatanggal mo man yung mo, hindi ka pa rin magiging normal na babae, hindi ka naman mabubuntis. Tandaan mo, dahil yung kalublooban ng katawan mo ay ginawa ng Diyos para yan sa lalaki talaga yan. Kahit na maraming mga doktor ngayon, mga siyensya ngayon na pwedeng magpalit na, ay nako, kakamali kayo. Yan ang blasphemy. Para bang sinabi nyo, mali ka Diyos sa paggawa mo sa akin, magkamali ka. Yan. Pipilitin yung sarili nyo. Kayong managot sa harapan ng Diyos. Kaya nga mayroon isang bakla doon sa, di ba, sa channel 2. Ang lakas talaga magsabi. Akala mo talaga, totoo talagang pinagsasabi. Yan ang salita ng mga demonyo. Basta hindi rin sila nakaapak ng tao. Hindi nga nakaapak ng tao, pero inapakan mo ang kalooban ng Diyos. Inapakan mo ang kagustuhan ng Diyos. May pananagutan ka ngayon sa harapan ng Diyos. Tandaan mo. Himala na lang na magbalik loob ka sa ating Panginoon. Kaya yan po mga kapatid, no, hindi matanggap nila, kaya ang hatol nila, pinapatay. No? Sabi, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kan Diyos. Yan. 34, sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi. Tingnan mo yung kautusan nga sinulti Moises. Aking sinabi, hindi pa lang makuha yun. Kayo yung mga Diyos. Diba? Aking sinabi. Sino bang mas matanda? Si Moises, si Jesus? Kung physical po ang ating titignan. Siyempre si Moises, dahil wala na si Moises. Ngayon sabi niya, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tandaan niyo po, hindi po Diyos na malaking capital letter, kundi small letter. Sabihin Diyos, tumutukoy sa pagiging Panginoon. Kaya ang Panginoon ni Sarah, yung kanyang asawa, ang Panginoon ng babae, yung kanyang asawang lalaki. Pero bang nandito yung sinasabing respeto ba? Na mas nangingibabaw ang lalaki kaysa babae. Yan yung pattern ng Diyos. Diyos, Jesus, lalaki, babae,
anak. Kaya ang babae, pasakop sa kanyang asawa. Yun pong ibig sabihin doon. Kaya ang tawag doon, Panginoon. Hindi po yung Panginoon na lordship talaga na dictator ka na. Hindi po gano'n. Sabihin yung level ba? No? Kaya tulad na ilangangamuhan ka, parang pinapanginoon mo siya. Dahil kung anong sinasabi niya, sinusunod mo yung mga utos. Basta tama. Pinapanginoon. Meron tayong amo. Yan ibig sabihin doon. Hindi yung Panginoon na katulad sa kay Jesus. Hindi pwede ikumpara yan. So, yan po ang sabi, no? Sinabi sa inyong kautusan. Sinabi niya. Aking sinabi. Yan, hindi nila makuha yun. Kaya nga, gusto nilang patayin si Jesus dahil hindi magkatugma yung kalang paniniwala. So, ayan po mga kapatid na ating makikita. At sino ako? Kaya nga ito rin po, no, kung si Moises ang binanggit noon, so, tingnan kung si Moises, ito naman, sa panahon naman ni Abraham, tingnan niyo po. Ito ngayon ang na exciting, no, na binanggit dito sa John chapter 8, no. Ang talata po ay sa medyo mahuling talata na ito ng John chapter 8. Sabi rito, ito po yung encounter, no, na hindi talaga matanggap. Yan, kanina si Moises hindi lang matanggap. Ito naman si Abraham. Sa verse 56, no, hanggang 59. Tingnan niyo po. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Ito ngayon hindi naman maintindihan. Kanina hindi lang maintindihan. Sinabi niya kay Moises na sumulat. Si Moises tungkol kay Jesus. Tingnan niyo po. Ito naman si Abraham naman. Nagalak si Abraham na makita yung araw niya at nakita nga at natuwa. Hindi nila nakikita yung nakikita ni Jesus kasi. Sabi rito sa 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo. Sino po yung mga talagang galit na galit? Hudyo pa rin. Wala namang Muslim dito. Wala mga hintil kahit sino. Laging Hudyo. Kaya nga yan, ang mga Hudyo na yan, matitigas talaga ang ulo. Hanggang ngayon, di kilala si Jesus. Noon pa yan eh. Sabi rito ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Hindi kasi nakita yung nakita ni Jesus. Eh. Kasi tao lang tayo. Si Jesus, iba. Hindi mo makikita. Ibang-iba. Yung nakikita niya, hindi natin pwedeng makita. Siya lang, dahil siya nga. Wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham. Talaga naman. Kung titignan mo sa physical, wala na, patay na si Abraham eh. Nauna pa nga si Abraham kay Moises, di ba? Pero sabi niya, nakita mo. Yan ang nakapagtataka sa kanila. 58. Sabi rito, ito nung nagtitrigger sa kanila no, na magalit lagi. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ayun na naman. Talagang pinagdidiinan talaga ni Jesus, no? Verily, verily. Sabihin, totoo po. Pag sinabing inulit yung salitang katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Sabi kong ating titignan, no? Pakinggan ninyo. Palawakin yung isip nyo. Parang gano'n, di ba? Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Lalong nag-trigger sa isip nila, nagagalit. Sino ka talaga? Di ba? Kaya ganun po. Yan po ang reason. Kasi pinairal dito ni Jesus kung sino siya. Kasi pag nagsalita minsan ng Panginoon, minsan talaga nagpapakumbaba. Minsan talagang sinasabi niya, nadaan niya sa isang kwento talaga. Yan lang, kahit anong sasabihin totoo, hindi talaga matanggap na mga sarado ang utak. Kung sino si Jesus, kay himala na lang yung mga nakakilala kay Christ, yung mga tao na dati ay hindi matanggap kung sino si Christ, himala na lang talaga. Kaya biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos na sa biyaya tayo. Kaya nga bago ro pinanganak si Abraham, ay ako nga. Wala pa nga si Abraham, nandyan na siya. Hindi pa nga Jesus o Jesus ang kanyang pangalan.
Tandaan natin. Hindi pa Jesus. Wala pa si Adam, andyan na siya. Ayan po ibig sabihin doon. Walang Diyos. Ay, sa mga ateista, walang Diyos. Pero naniniwala sila, may utak sila. Hindi naman nila nakita. Naniniwala sila na may hangin. Pero hindi naman nakikita ang hangin. Diba? Yan, yung mga ateista, ng mga mangmang, na ang isip nila ay siyensya. Saan ba nanggaling ang tao? Sa nanay niya. Tanong mo sa nanay mo, saan nanggaling siya? Tuturo niya, yung nanay rin niya. Sa mga kanununuan. Pinakahuli niyan, sino bang naglikha sa kanununuan natin? Papasok na tayo kay Adam yan. Sinong naglikha kay Adam? Saan nanggaling si Adam? Walang magulang si Adam. Hindi ang Diyos. Kaya yung kamangmangan ng tao, nasasawata rin sa kanilang sarili. Sila mismo. Kaya ito po, tingnan mo sabi natin artista, naniwala sila na ang computer nilikha ng Diyos, nilikha ng tao. Maniwala talaga. Sabihin, hindi naman susulpot yung computer o cellphone. Sino may gawa? Tao. Naniniwala ka pala ng cellphone gawa ng tao. Tapos, hindi ka maniniwala na ang buong sanlibutan gawa na may Diyos na may gumawa. Diba? Naniwala ka na ang bahay ay ginawa ng isang mga karpentero. Kung walang karpentero, walang bahay. Pero nabuo ang bahay dahil sa mga karpentero na may gumawa. Sabihin may gumawa. Ngayon, naniniwala tayo. Paano nagkaroon ng buwan? Paano nagkaroon ng sanlibutan? Mayroong isang manlilika. Yan ang hindi alam ng mga ateista. Paniwala ka, cellphone, gawa ng tao, pero hindi ka naniniwala. Sino ba lumika ng sanlibutan? Sino bang may gawa? Sabihin, may gumawa. May isang matalinong bagay na lumika na hindi maabot ng isip ng tao. Yan po sa mga ateista. Nagpipilitan. Kaya sabi na, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga, anong sagot ng mga Hudyo? Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Hindi naman yung mga ugali na ito. Wala namang masamang sinabi. Nagagalit sila dahil nasagasaan yung kanilang baluktot na paniniwala. Kaya itong mga reliyon ngayon. Kaya ang iba dyan nagigera dahil hindi po sa politika, kundi sa reliyon po karamihan dyan. Tulad yan sa ISIS, tulad yan sa Hamas. Unlimited yan, religion, yung paniniwala Kaya ang kalang layunin talaga, destroy Israel. Nga gusto lang mapawi, gusto lang mabura ang Israel, mga Hudyo. Kamangmangan kasi yan. Yan ang sinasabi sa kamangmangan, kabubuhan ba? Hindi mo naman maubos yung mga Hudyo. Kahit ganun po katigas ang mga ulo niyan, yung biyaya ng Diyos, nandiyan pa rin sa kanila. Dahil sa magulang na si Abraham, na mga propeta noon, na mga pinili ng Diyos noon, mga martir, dahil sa kanila. Kasi sila yung bayang pinili ng Diyos dahil sa magulang. Kaya nga mga mangmang na mga teroristang Hamas, tapos dagang nagtatanggol, Palestino. Hindi naman mga Palestino lahat, yung mga terorista po ang tinutukoy roon. Ibang mga diehard Yung sinabing protect, pag-pray ang Israel. Ay, yung sino pag-pray yung mga Palestino. Pambihira naman yan. Mas marunong pa kayo sa Diyos Makapanglait itong mga ito, kala mo totoo. Sino bang natin, yung mga lahi ni Ismael? Siyempre yung pinili ng Diyos. We stand for Israel. Hindi stand for terrorist. Stand for Palestinian na wala namang takot sa Diyos. Tignan niyo po. Tapos gusto ng ceasefire. Utak lang yan Gusto lang, okay lang kung mapatay ang Israel. Sisigaw ng Allahu Akbar. Pero pag ang Israel makapatay, galit na galit sila. Lalapit sa United Nations dahil masama yung ginawa. Ganun po kademonyo talaga itong mga ito, Pag sila napatayan, karubal-dumal sa kanila yun. Pero pag ang Israel mapatay nila, pagbubunyi sa kanila, pagtatagumpay. Di ba? Yan ang
Titignan mo natin. Yan po mga kapatid, no? Napakaganda po ito. Sino ako? Sige po, pag-aralan nyo rin po. Ating nabanggit, sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Kaya pag-aaralan po natin ito. Hindi po agad-agad matapos ito. No, sa maiksing oras lang panahon nating pagsama-sama. Salamat po sa inyo. Pag-aralan nyo po. Wala po tayong dinadalang reliyon dito. No? Wala tayong tinataas. Kundi ating titignan natin ang kalagayan natin kay Jesus. Maraming nagsishare, nagpapangaral kung si Kristo, pero alam niyo po, hindi po lubos nakikilala talaga si Christ. Dami pong nagtatry, no, na ibahagi, pero hindi nila matumbok, hindi na maiayos ang pagkakinlanlan kay Jesus. Sino ako? Tandaan po natin mga kapatid. Okay, salamat sa ating dakilang Ama, na hindi rin natin maipahayag ito kung wala pong patnubay ng banal na Espiritu. Naway magbigay sa atin ng kapupulutan ng aral. Tuloy po natin itong topic bukas, lubin ng Diyos. O bukas o mamaya, no? Basta maganda ang may conviction palagi. No? Hindi ko titigilan ito na ipakilala kung sino ang ating Panginoon Kristo. Salamat sa ating dakilang Ama na pinahintulutan muli tayo o niloob ng Diyos na maibahagi natin to. Salamat din sa internet na ginamit na pamamaraan. Salamat sa cellphone, sa lahat. Sa kape. Salamat din sa inyo na nagtitiyaga, nagtitiis. Ibig kong matuto at malaman ang katotohanan. Mapapalaya po tayo. Sino ako? Tao lamang po ako. Tao lamang po ako. Ang dinadala ko po, isang tao na hindi lamang kundi isang taong makapangyarihan, na isang tao na kung saan na hindi na siya tao ngayon, kundi bumalik na siya kung sino talaga siya. Yun po ang aking ipinapakilala sa inyo, naway tulungan tayo ng dakilang may kapal. Bigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, sa ating buhay, naway patuloy na maging masaya po tayo. Kaya ngayon, saan ka man naroon ngayon, saan ka man dako, tandaan niyo po, mahal tayo ng Diyos. Hindi man tayo makita-kita sa mundong ito, personal. Sana po magkita-kita tayo sa langit. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Pagpalain tayo ng ating dakilang lumikha. God bless you all po. Shalom.